for the 2016 Sangres. First question. May different feeling o experience ba ang pagiging Sangre for the first time noon versus now na nagbabalik kayo? Abisala from the 2016 Sangres. Magaling Gabi, Abisala. May crossover. Okay, to answer your question, from 2016 and now 2025, fast forward 9 years later, I can say that there were changes and meron din namang nanatili, diba? First, as you can see, our costumes are different. Age-wise, I was 17 when we shot Encantadia last 2016. Now I'm 26, I'm turning 27 this year. And nag-iba na rin yung buhay namin lahat. Pero ang nanatili is the bond, the sisterhood, and the relationship that we all four have. And that is very priceless and that is irreplaceable. No one can ever replace that kind of bond. Sabi ko nga, we have such a low-maintenance friendship, kaming apat, with Kylie. Kahit na matagal kaming di nakikita, kung magkita kami, parang walang nagbago. And that's something that you cannot just get in this industry. And that's what Encantadia brought to us. Abisala Eshma. Thank you, Ms. Bianca. Next question. Ito, mahirap to. Advice to the new Sangres in terms of what you wish you had done when you played the role. Siguro masasabi ko, alam naman po ng nakararami na dito po ako nagsimula. Dito po nila ako nakilala bilang si Danaya at bilang si Sanya Lopez. Ito po ang Encantadia. Sa ngayon po, ang masasabi ko, wala po akong pinagsisihan nung ginawa ko yung Encantadia. Wala rin akong na-miss na gawin ng Encantadia ko. Dahil itinodo ko po doon. Gutom ako. Gutom ako maging successful. Gutom akong mag-inspire ng ibang tao. At literal na gutom. At gutom rin po talaga kami. Pero totoo po yun, sinabi ni Gabby kanina na yung bond namin, walang makakapagbago noon. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung samahan namin. At ang may advice ko lang, yes na itodo nyo na, tapos na ang ating Sangre. Ito na, ipapalabas na natin ito. Ang ma-advise ko lang sa inyo, galingan nyo pa. At lahat ng mga aral na natutunan ninyo, lahat ng pagsasama ninyo bilang co-actor at pagiging magkakaibigan, dalhin nyo yan hanggang sa pagtanda. At sabi nga rin, may nagsabi din sa atin, once a Sangre, always a Sangre. Keep inspiring people. Yun lang masasabi ko. Thank you, Ms. Kalit. Next question for Ms. Liza. Sanya po. Abisala Eshma. Pashneya. For Ms. Liza, what message do you have for long-time Encantadix and new viewers discovering the world of Encantadia for the first time? Ako ngayon pala, nakikita ko yung mga Encantadix na nandito sa harapan namin. Tuwang-tuwa po ako at maraming salamat sa pabibigay nyo ng chance sa amin ng 2016. Maraming salamat sa pagtanggap nyo. At sa mga bagong henerasyon ng mga Encantadix, nasan kayo? Nasaan kayo? Nasa likod, ayan. Ang mga susuporta sa mga bagong henerasyon ng Sangre. Umpisa pa lang to ng kung anong tatanggapin nyo. Hindi pa natatapos ang kwento ng Encantadia. At sana magpatuloy ito hanggang sa mga susunod na taon dahil ang Encantadia ay parte ng Filipino culture at maraming aral tayong makukuha dito. Yung values ng Encantadia ay sana po ay ipagpatuloy po natin. So maraming salamat at sana suportahan niyo itong Encantadia Chronicles Sangre gaya ng pagsuporta niyo sa mga nakaraang Encantadia. Abisala Eshma Ecoridi. Thank you, Ms. Liza, Ms. Gabby, and Ms. Sanya. And going back to our new Sangres, this first question is for Angel and Kelvin. As a Sangre, what values do you want to communicate to audiences?
akin siguro, the strength doesn't always roar. Sometimes it's quiet, or sometimes it doubts, or sometimes it forgives. It's choosing to stand in the storm without losing yourself. And nakikita ko talaga si Dea na gano'n, yung strength na nasa loob. Ayun, yun yung gusto kong iwan na values sa mga mananood. Ayun, gusto ko namang maiwang values sa manonood, sa mga bagong henerasyon, yung mga bagay na makakasalamuha natin na hindi pwedeng parati lang maganda. Kailangan na-expect din natin yung negative na may encounter natin dahil yun yung magdadala sa atin sa kabutihan. Sa pagkatuto natin, sa mga kasalanan, sa mga pagkakamali natin, doon tayo natututong lumaban ng patas. Na maging matapang, maging better na person. Yun lang po. Thank you. This next question is for Miss Bianca and Miss Faith. The question is, kumusta ang trainings at kailan nyo nararamdaman na kayo na ang bagong headliners ng Encantadia? Sa totoo lang po, napakalaking obligasyon bilang maging isang sangre. At sa totoo lang, yung nakatulong talaga sa akin para hindi ramdamin ng todo-todo yung pressure ay ang mga basbas ng ating mga OG sangre. Si Ating Liza talaga yung kinausap ko. Dahil I really let her know na coming into the show, I was really pressured because nga napakalaking obligasyon. Dahil ang hirap sundan ng Ada Pirena, tama po ba ako? At ng mga naunang Pirena. Ngunit si Sangre Flamara, anak siya ni Pirena at ni Azulan. So, ibang tapang ito, ibang apoy ito. And for the preparation, within the cast and crew, meron po silang pinrovide sa amin. But kami sa sarili namin, personally, nag-train din po kami bilang iba't ibang mga armas ang hawak namin. Ako po, sword training. Si Dea naman ay sa bow and arrow at kung ano-ano pa po. At sa totoo lang, naging mas madali or bearable itong work na to dahil sa apat na mga sangre. Dahil po sa mga kasama ko dito. There's no competition sa aming apat po at kaming lahat ay naniniwala kami na magsha-shine kami sa kanya-kanya po naming element. Yun lang, maraming salamat po. Ang trainings po na ginawa namin para sa project na ito ay hindi rin biro. We cannot emphasize more that it was 2 years of our lives creating this show. And time before that event to start training when the project was announced to us. To train for this means sacrificing not just everything around us, but ourselves. We sacrificed the things that we wanted to do. We sacrificed the time with our loved ones. We sacrificed dreams that we put on hold. Dahil gusto namin ibigay lahat ng atensyon, ng oras at pagod namin sa proyekto na ito. Because ayaw po namin mapahiya sa Encantadix na nag-aabang sa isang napakalaking mundo ng Encantadia. Tuwing kailan po namin nararamdaman na kami po ang mga bagong tagapangalaga ng Brillante. Para sa akin, sa tuwing magkakasama kami apat. Sa tuwing ganito na magkakatabi kami at humaharap po sa inyong lahat. Ito po yung pinaka-powerful na pakiramdam na meron kami. Meron man kaming mga tagi-isang brilyante at elemento, pero pinakamalakas kami kapag kompleto po kami. Thank you, Miss Bianca. Next questions. Miss Rian, is your question. What's your favorite part about playing a villain this time? How fun was it? And for you, justifiable naman ba yung actions ni Medena? I had the best time being a villain. I really do believe that the bad guys have more fun. But also, it was such a challenge because I believe that all people are intrinsically good and that no one is born to do bad things. It comes from a place of pain, of trauma, and for me to understand my character,
was my biggest challenge. Justifiable ba yung ginawa ni Mitena? I don't think that our situations will ever justify our actions. It's always still a choice of what you choose to do and how you react to what happens to you. You can't say that I did this because this happened to me. So yeah, it's still a personal choice. Thank you, Ms. Rian. Thank you. Up next, these questions are